Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikalawang kabanata ng Juan, ang unang himala ni Hesus. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Hesus. Si Hesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Hesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Hesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Hesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinuno nga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit, alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea ang unang himalang ginawa ni Hesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Hesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila ay nanatili roon ng ilang araw. Malapit ng Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapate, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga misa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Sumagot si Hesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Hesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Hesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Hesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may masabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao.